Magandang hapon po sa lahat. At tayo ay natutuwa sa ating pagtatapos, hindi sa paglilingkod, kundi sa 1 Timothy. Yan. So, alam ko na ang Panginoon ay kumikilos, patuloy na kikilos. At sa church na ito, siya ay patuloy na nangungusap sa iyo, sa akin, sa ating lahat, para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Nang sa ganon, katulad ng ating title ngayon, na yun na rin ang title ng ESV version, Fight the Good Fight of the Faith. So maraming salamat din sa lahat na dumalo sa dalawang pinsan ni Jezreel. Hinintay na lang namin si Jezreel na dumalo rin. Sa kay Step, thank you for coming. So sa mga members, marami tayong bakasyonista, kakainggit. Sarap magbakasyon. So, ang title po ng ating pag-aaralan sa ating panghuling pag-aaral sa aklat ng Timoteo ay Fight the Good Fight of the Faith. Makita natin yon particularly sa verse 12. Sa Tagalog, maganda ito kung i-translate. Sabi rito, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Diba? So, mayroong labanan. So, titingnan natin ang buong chapter, hindi buong chapter, kalahati ng buong chapter ng chapter 6, verses 11 to 21. Ito yung pinakitang main point na aking nakita. Ang maganda makita ito ng bawat isa. Sabi po sa English ay, the gospel truth nurture faith that actively pursues godly character, contains for the faith, clings to heavenly realities, and faithfully uphold scriptural truth within the church, under God, for His glory. Diba? So maganda natin makita yon. Gusto kong pakingganin natin sa sariling wika natin. Sabi rito, ang katotohanan ng Ebanghelyo ay nagpapalago ng pananampalatayang masigasig na naghahangad ng makadiyos na pag-uugali. Nakikipaglaban para sa pananampalataya. Kumakapit sa mga makalangit na katotohanan at tapat na pinapangalagaan ang katotohanan ng kasulatan sa loob ng iglesia sa ilalim ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Tayo lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyong patuloy na pangungusap sa amin sa kaparaanan na makapangyarihan. Mula sa iyong mga salita at sa iyong ministeryo sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Patuloy naming dalangin na makita ang mga katotohanan ito mula sa mga lingkod sa church na ito. Sila ay maging huwaran sa mga mabubuting pag-uugali. Umaalis o lumalayo sa kasalanan at kakitaan ng pagpupursigi sa mga makadiyos na pag-uugali. Kami bilang church, ang aming mga tagapanguna ay laging nakikipaglaban ng mga mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Nang hawakan sa katotohanan ng meron kami, mga makalangit na katotohanan na walang hanggan, ang buhay at perspektibo papunta doon. Mabuhay kami na may integrity o katapatan sa gitna ng maraming pagsubok o mga pag-uusig. Maging tapat ang aming mga lingkod para sila ay maging huwaran, tapat sa pagtuturo ng katotohanan
ng katotohanan na nagdadala sa amin sa kabanalan. Kami bilang church ay laging handa upang ipagtanggol, protektahan ang katotohanan ng iyong mga salita within this church. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita. Dalangin ko po ito sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. So kung nakita po ninyo sa ating group chat, ay nilagay ko ang ilang mga notes or mga puntos na ating pag-aaralan. So maganda na ring notes yan para pwede ninyong balikan. So una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam ko kung paano kayo nananalangin sa akin, sa aking pamilya. At alam nyo ba na sa ating pag-aaral sa aklat ng Timoteo, ang mga panalangin ito ay kinakasangkapan ng Panginoon sa akin sa ating paglago. Kaya maraming salamat sa inyong mga ginagawang ito. Kung ano ako ngayon, isa sa mga dahilan niya na yung mga panalangin ninyo, ang aking paglago, maging sa aking pamilya. Kaya maganda i-commend ang mga ginagawang yan. Maliwanag sa ating pag-aaral doon sa unang mga chapter 2, verse 2. Chapter 2, verse 1. Na kailangan tayong manalangin. Hindi lamang sa mga kings, sa mga leaders, sa mga kapatiran, sa neighbors, sa leader of the church, kundi isang pribilehiyo, oportunidad na lagi tayong mananalangin dahil sa pananalangin, ito ay kinakasangkapan ng Diyos para kilusin niya ang maraming bagay na kanyang plinano nung una pa man para sa kanyang kalulatian at para sa ating kabutihan. So mahalaga ito. Ako rin ay galing bakasyon. Parang gusto ko na nga uli magbakasyon eh. Hintay-hintay lang tayo, baka malapit na. So, medyo nag-ikot-ikot kami sa Rizal. Ako'y taga Rizal na kalahati. Taytay kami. At medyo pumunta sa Pampanga. Binisita yung ating mga kaibigan doon at mga kapatiran na kasama natin noon. Nakakatuwa rin. Then, alam mo na, nasarap makapagkumustahan sila sa kanila. At naglagi ako ng ilang panahon, siguro 2 weeks kami doon sa San Isidro, Northern Samar, kung saan doon ako pinanganak at doon ako namulat na ako pala ay isang makasalanan, nangangailangan ng tagapagligtas. That was when I was 12 years old. Yun ang kasigasigan ng isang pastor doon, Pastor Ray Salomon Jr., kung paano siya nangangaral. Kaya nakakatuwa na muling tingnan, balikan ang lugar na yon. So naging panalangin na namin as family na laging magbigay ng panahon pag may bakasyon, kung maaari, magpunta doon. Hindi lang para mag-enjoy, but to enjoy more. Sa paanong paraan? Para magsilbi sa maraming mga tao doon. Ang nais na namin as family na laging maglaan ng panahon para makipagkwentuhan, makipag-connect sa mga churches or sa church na pinanggalingan ko doon. So malaking pangarap na namin ngayon. Dati yung iba, ayaw-ayaw pa. Ngayon, ang amin ang usapan ay kung paano i-utilize ang buhay. Bilang makontento kay Kristo, paano ito ibahagi katulad ng naalala ko kanina sa panalangin. Paano natin sasabihin ang Panginoong Hesus sa mga nakapalibot sa amin or sa atin. Well, actually, ang plano ay doon na mag-retire. Kaya nagsisimula na ako ng paggawa ng bahay kubo doon.
Para pag pumunta kayo, mayroon namang maayos na matirhan. Di ba? So, yun ang isang pangarap. At the same time, we will encourage people sa lugar na yon. So, yun yung aming unti-unti nagiging pangarap. Sa tuwing nagbibisita kami o umaalis kami, lagi kong tinatanong ang aking kasama, either si Pubi, si Hana, si Bia, si Adel, ano ba ang natututunan natin kapag tayo nagta-travel? Ano ba ang nakikita ninyo? Lagi nilang alam na ako ay laging magpipreach ng mabuting balita. Sabi ko sa kanila, kayo man ay maging handa. Hindi man kayo magpipreach, maaring kakantahin ninyo ang mabuting balita. Sa ating pakikipag-interact sa maraming tao, kailangan maliwanag ito sa bawat isa sa inyo. Natutuwa ako dahil last week, after the preaching of Pastor James, kung paano ang ating pagiging kontento ay hindi sa mga bagay na ginawa ni Kristo, ginawa ng Diyos, kundi si Kristo mismo ang ating kasiyahan. Isang malaking kasiyahan din kung napansin ninyo sa ating mga usapan ay marinig ang bawat kwento ng bawat isa. Kwento ng kung paano kayo niligtas ng Diyos. Kung paano tayo mayroong kasiguraduhan sa kaligtasan na meron sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kaya, nakakatuwa. Katulad din namin as family at ninyo, we need Christ's words para patuloy kami, tayo, lumakad sa pag-ibig, lahat ng ating mga ginagawa, gawin natin sa pag-ibig. Sabi ni Apostle Paul sa chapter 16 verse 14 ng Corinthians. So salamat ng marami sa inyong partnership natin. Kailangan natin makita or ninyo makita sa church na ito na ang ating pagiging kontento ay nakabase lamang kay Kristo sa kanyang mga makatotohanang salita. Salamat sa mga kwentong yun actually. Maganda rin makita na mayroong mga taong nagtiyaga sa iyo, sa atin, na pwede rin natin gawin ito sa iba. We should be a small leader for others. It makes a significant impact. Marahil hindi nyo na sila mailala. Pero ang epekto nito ay pangwalang hanggang buhay. Si Pablo, sa kanyang sulat kay Timoteo, kanyang binigyan ng isang maliwanag sa kahalagahan ng mandato bilang tagapanguna. Kaya, ito yung dalawang puntos nating tingnan. Una ay, elders o pastors, o ito yung mga tagapanguna sa church, are the role model. Ang mga elders ay huwara ng pag-uugali. May dalawa tayong puntos na tingnan doon. Una ay, fleeing from ungodliness. Paglayo sa kasamaan. Pangalawa ay, pursuing for godly character. Ano? Paghahangad ng mga makadiyos na pag-uugali. And that is in verse 11. Pangalawang point ay, fighting the good fight of the faith. At mayroon tayong ilang tingnan doon. 4. So tingnan muna natin ang una. Ang mga elders or leaders, pastors, sila yung mga huwaran sa mga pag-uugali. Kung papansin ninyo, in verse 11, basahin ko ulit, sabi rito, but for you, O man of God,
alam natin na ang sulat na ito ay patungkol kay Timoteo. Sa mga previous na talata, lalong-lalo na makita natin yan sa verse 2, chapter 1. To Timothy, my true child in the faith. So maliwanag na ito ay kay Timoteo. Pero dito, sinabi niya uli, but for you, O man of God. Pinapakita lamang ni Pablo ang kanyang maliwanag, direkta na pagbigay ng mandato sa kahalagahan ng gagawin ni Timoteo. Kung paano niya i-deal ang church sa mga problema nito. Muli, pinapakita ito ni Pablo kay Timoteo dito sa chapter 6. Na si Timoteo ay mayroon siyang mataas, malaking responsibilidad bilang under shepherd sa Ephesian Church. Binibigyan siya ng utos ni Pablo na maging matatag, na maging courageous, immovable despite of persecutions and difficulties. Kaya yung address niya na, but you, O man of God. Yung salitang, O man of God, ay tila baga, si Pablo lang ang gumamit nito nung sinabihan niya si Timoteo. Muli itong ginamit or ginagamit ito talaga doon sa Old Testament sa mga propeta katulad ni Moses. Sa Deuteronomy chapter 33 verse 1, makita natin na tinawag si Moses na man of God. Di ba? Ayon sa mga komentary na ating binasa, tila 70 times na ginamit yung salitang O man of God, reference sa Old Testament, pero dito si Pablo lang ang gumamit nito kay Timoteo. Man of God. Meron siyang maliwanag, nakaunawaan, conviction na siya ay naglilingkod sa Diyos. Man of God din ay mayroon maliwanag na relasyon sa Diyos. Ang Diyos ay ang kanyang tagapagligtas sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Man of God is representing who is God. Tingnan natin sa 2 Timothy kung bakit ko dinagdag na kailangan maliwanag kay Timoteo na siya ay ligtas, na siya ay anak ng Diyos, na siya ay may klaradong kaunawaan, conviction tungkol dito. Tingnan natin sa 2 Timothy chapter 3, simulan natin sa verse 14. Kung marapatin ninyo, basahin ko. Sabi rito, but as for you, so yun yung normal marahil na address ni Apostle Paul kay Timoteo, emphasizing the importance ng kanyang sinasabi. Continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood, verse 15, you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So si Timoteo ay acquainted na sa mga kasulatan sa salita ng Diyos na kung saan nagdala sa kanya ng kaunawaan na mayroong na mayroong isang tagapagligtas. Salvation through faith in Christ Jesus.
Verse 16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. And in verse 17, dito na naman, in-address ni Paul ang salitang man of God. That the man of God may be complete, equipped for every good work. So mahalaga na maintindihan natin ang mga katotohanan ito sa kanyang o sa pagsasabi pa lamang ni Apostle Paul. Hindi ito isang loose words. Di ba? Kaya tayo na mga nagsasabing mananampalataya or anak ako ng Diyos, maliwanag sa iyo, maliwanag sa atin, ikaw nga ay Kristiyano na ikaw nga ay ligtas. Pwede mong palitan yan, you or O, your name of God. Pag-aari ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos. Side note lang, marami nag-invite marahil sa inyo sa atin ng punta ka sa Bible study, pero pwede bang tanungin nyo yung nag-invite sa inyo, kumusta ka ba? Ligtas ka ba? Ano bang kaligtasan? Ano bang kwento ng kaligtasan sa iyo? Kung hindi nila may paliwanag yan, then what for? Nasasama ka sa kanila. Di ba? Yun yung mga simple minsan. So unang punto, bilang mga tagapanguna or si Timoteo, ang sinabi sa kanya ay ano? Verse 11, ikaw, but as for you, O man of God, Timothy, flee these things. Una ay, flee these things. Fleeing from ungodliness or paglayo sa kasamaan o mga masasamang ugali. These things. Ano ba ang pinag-uusapan natin? Ano ba yung these things doon? Mas maganda makita natin sa mga naunang talata. Bago mag-verse 3 actually. Sabi ron, teach and urge these things, or urge these things, sa chapter 6, panghuli ng verse 2. Di ba? Ano ang kanyang pagigihan? Ano yung iti-teach? Urge these things. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and teaching that accords with godliness, so yun yung mga dapat layuan, alisan ni Timothy. Teaching different doctrine, biblical doctrine, not in agreement sa sound words of our Lord Jesus Christ. Pastor James labeled it the counterfeit gospel. In other words, the wrong gospel. Dapat makita ito. Or dapat inaalisan ito ng isang leader katulad ni Timothy. What else? These things. Yung mga false teaching na ito na kung saan nagdadala sa pagiging ungodliness, pagiging masama at nagiging kayabangan. He is puffed up with conceit and understand nothing. Diba? He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of truth, imagining that ungodliness is means of gain. So, to wrap up, dapat alisan ni Timothy ang mga pag-aaway-aaway sa mga walang kwentang usapin. Yung mga pagnanais ng mga walang kwentang pananaw. Di ba? Yung mga pagkainggit at pagkabahabahagi, slanderous, panirang puri. Yung mga malicious na hinala.
Yun yung mga magandang tingnan sa isang leaders. Yung mga naghahangad ng kayamanan dahil sa sila ay gumagawa ng kabutihan. Di ba? Siguro ang isa sa mga pinakahuli ay dapat si Timoteo ay hindi naghahangad na yumaman, na ang salapi na ang kanyang minamahal hindi na si Kristo. Verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Di ba maraming mga lingkod ngayon na ganon? Pera na lang lagi. Wala nang nagbibigay, puro bomba ng preaching about giving. Or minsan naglilingkod talaga sila para gustong yumaman. Hindi po masama ang kayamanan. Ang pagmahal nito, doon na nagsisimula ang occupy na ang puso ng isang lingkod ng mga bagay na kung saan chaotic ng church. Flee from these things. Bago sabi ni Paul, pursue. Ito ang dapat mong pagsisikapan. Pursue what? Righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and gentleness. Pursue, ang salitang pursue or pagsusumikap, dito ay nagpapahiwatig ng aktibo at tuloy-tuloy na paghangad na may layunin at kasigasigan. Hindi ito yung passive lang, gusto kong bumait. Hindi ganon. Ulitin ko ay nagpapahiwatig ng aktibo at tuloy-tuloy na paghahangad na may layunin at kasigasigan. So hindi ito passive lang. Ito ay isang sinadya at patuloy na pagsisikap. Timoteo, ito yung dapat mong gawin. Righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. Pangunahin, ang inuna ni Apostle Paul ay righteousness. Righteousness, basically, ay doing what is right. Kung ano yung makatwiran. Right in the sight of God, right in the sight of others, or sight of brethren, or kahit sino pa mang nakapalibot sa kanya. Doing right in the basis of God's clear, righteous law. The truth of the Scriptures. Primarily, katulad ng binasa natin kanina, the words of the Lord Jesus Christ. The sound doctrine that leads to godliness. Nagdadala sa righteousness and godliness. Godliness is calling back to be holy. Para maging banal. Or magpapatuloy ka sa buhay na may kabanalan na meron ka na dahil kay Kristo. Ang false teaching ay nagdadala sa mga tao para sa pagiging masama, para mabuhay sila hindi sa kabanalang sa buhay na may kabanalan. Big deal yan sa ating pamilya. Sa akin bilang tatay. Lagi kong pinapaalalahanan at lagi kong sinasabihan, mga anak, na-refresh lang ako muli sa sinabi kanina ni Kuya Chris, na may mga bagay na tila hindi masama pero lumalayo sa atin. At nagiging masama na tayo.
We have that habit minsan. Ginugugol natin na maraming oras doon sa walang kakwenta-kwentang bagay. At the end, wala na rin palang kwenta yung maraming ninanais natin magkaroon ng kwenta. So godliness is calling back. There is a false teaching. Dahil sa kanilang false teaching, people are nagiging ungodly. All the more. Relasyon ito doon sa sound word, sound teaching kapag walang maayos nakaturuan mula sa mga salita ng Panginoon. Hindi ito ini-impart, imperative sa pamilya, sa church. Pansinin mo. Ayan, nagliliparan ng mga missile ngayon. Because of false teachings. Sabi ni Paul, lumayo ka sa masasamang gawain yan, pagpursigin mo itong mga gawain ito. Actually, hindi na natin imahimayin ang mga ito. That is actually pag-uugali ito ni Kristo. Ito ay produkto ng isang saving faith. Ito ay fruit of the Holy Spirit sa atin. Believing leaders and members should pursue them. Ito yung pinagsisikapan dapat ng bawat isa na makita. Ebidensya yan na ikaw, tayo ay na kay Kristo. So yun yung leader dito. Mahalaga at dapat makita ito ng mga membro at gayahin ng una ng leader kung sino si Kristo, sapagkat itong pinupursong ito ay mga pag-uugali actually ng Panginoong Hesus. Point number 2. So they are under shepherd. So they are just representing the traits, ugali ng Panginoong Hesus. Number 2 is fighting the good fight of the faith. Pakikipaglaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Hindi for the sake of fighting. Di ba? Ngayon, uso na yung laban lang. Ano ba pinaglalaban mo? Laban ka ng laban, wala ka ng pinaglalaban. Ano ba? Pero sa ating mga Kristiyano, maliwanag ang mga pangungusap na ito. Verse 12, fight the good fight of faith. Timoteo, kailangan mong lumaban, hindi pwede yung duwag. Hindi pwede yung pwede na. Hindi pwede yung wala ka lang kibo. Ang laban nandito ay mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya. Sa ating panahon, alam mo ba, nauso na ngayon yung salitang laban lang, lalo na sa mga Pilipino. It is sad, people are fighting for what they think it is the right. But they don't think it is really right. Ako, ano ibig sabihin? Nakikipaglaban sila dahil karapatan ito namin. Pero makatuwiran ba ang pinaglalaban mo? Di ba? O minsan tayo din. Ano ako dyan? Yung entitled ako dyan. Sino ka ba? Entitled ka dyan. Baka hindi makatwiran ang gusto mong maging entitled ka. So we as believers, when we talk about fight the good fight of the faith, maliwanag yan. Well, actually, yung salitang fight, anyway, tayong mga mananampalataya kay Kristo, we fight for what is right. Di ba? That's why we are fighting. Because of the righteousness. We are right with God
we have the righteousness of Christ. Kaya makatwiran ang ating pinaglalaban. Dahil tayo ay nasa katwiran na. Yung salitang fight ay of course galing sa Greek word na dito natin nakuha ang salitang English word na agonize. Sa Tagalog ay depende sa paggamit. Ang translation ay pwedeng maghirap, magdusa, o magpakasakit. Pero ito rin ay pangunahing ginagamit doon sa mga militar at mga atleta. Na ang ibig sabihin, nagpapakita ito ng masidhing dedikasyon sa mga mataimtim na disiplina, na may mataimtim na disiplina. Mga paghihirap sa mga mahihirap na pagsasanay bilang atleta, sa mga mahihirap na makipaglaban bilang military. Mayroong dedikasyon na nagpupunyagi sa pakikipaglaban para manalo. Kaya kapag fight for the good fight of faith, handa ka na maghirap, na magdusa. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, hindi pwede mo lang ng laban. Labanan. Within our mind, within our hearts, mayroong labanan. Kung very passive ka lang, teka lang. Sabi ni James, oppose the devil and he will flee from you. Kung hindi nagpi-flee si devil sa'yo, then kasama ka ni devil. Nakakakaba, di ba? There is fight. Sa ayot sa gusto mo. Kaya sabi ni Timoteo, ni Paul kay Timoteo, fight the good fight of faith. We as believers, we should understand. It is clear in our mind, in our heart, that we are fighting the good fight of faith. Hindi lang ang mga leader. Of course, sila ang pangunahing target. Pero ikaw bilang na Kristiyano, kasama ka. Sila ay mga modelo. Kasama ka sa magiging modelo dahil ikaw ay makikipaglaban. At ang labang ito ay hindi hanggang bukas lang. Ang labanan dito sa pananampalataya ay hindi kung ikaw ay 46 years old na or 50 years old. Ang labanan ito ay habang may buhay. Sa mundong ito na magulo, pressure is keep on building up. Na ngayon, kapag ikaw ay mananampalataya, tinututya ka na. Kapag ikaw ay gumagawa ng katwiran, tama, ikaw na ang mali. We wage war against false teaching. Yun ang sinasabi ni Apostol Paul kay Timoteo. Kaya nga sabi ni Paul sa mga taga-Ephesians dito sa kung saan si Timoteo ay nagpapastor. So we wage war against false teaching that leads to godlessness. Alam niyo ba yon? Alam natin yon. Maraming nagsasabing church, pero kung tatanungin mo, hindi mo makita na mayroong Diyos ang church na yon. Diyos ng Biblia. Hindi mo makita sa komunidad na magiging godly kung wala na ang Diyos sa isipan ng bawat isa. We need to be strong, sabi ni Paul. Sa chapter 6, verse 10 ng Ephesians. Finally, be strong in the Lord and the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against schemes of the devil. Mga eskema magaling ang eskema ng Diablo sa ngayon. Sa mga mobile natin pa lang .
bilhin mo yan. Itimo mo yan. Di ba? Oo, tabi naman. Hindi mo naman minsan mga kailangan eh. Nagulat ka na lang. Deliver na. Pag tinignan mo sa bahay mo, dami may tatapon. Hindi naman kailangan. That's war. Minsan dyan na mga eskima ng Diablo. Well, hindi lang yan. Sa physical na aspito pa lang yan. Dito, verse 12, Ephesians chapter 6. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Mayroong labanan. Mayroong realidad dyan. False teachers, mga unsound doctrine. Kaya nga ayaw natin, ako personally, we don't agree sa naratibo ngayon na we believe God, God of love. And we don't want hate. We don't want fight. We need beloving enough like Christ. He loves sinners. Yung mga napapansin nyo? Natila baga, parang ayaw na nito ng away. Well, of course, hindi away to the physic of away. Ang ibig sabihin, sa kanilang naratibo, sa naratibo ngayon, sa mundong ito, na ang Diyos ay mapagmahal, mabuti, at wala na siyang pakialam. Ganun ba yun? Hindi. God is love, but that's why He called sinners to repent. Repent of their sins. Repent our sins. The same way when we love someone, we care for them. Mali ang ginagawa mo. Ito ang sinasabi. Ito ang katotohanan. That's we love others. Di ba? So mayroong labanan. Kaya nga sabi ni Timoteo sa unang pasahe pa lamang sa 1 Timothy chapter 1 verse 13. Sabi niya, verse 10, sorry. Sabi niya, kamali yata ako ng kuha. Anyway, ang sinasabi niya doon, for there are many who are insubordinate, empty talkers and deceivers, especially those who are in circumcision party. They must be silenced. They are upsetting whole families by teaching or for simple gain that they ought not to teach. One of the Cretans, a prophet of their own, said, Cretans are always liar, evil beasts, lazy gluttons. This testimony is true. Therefore, rebuke them sharply, that they may be sound in faith. Kung mayroon ng hindi ayon sa tama, we need to be fighting to win them. Ang mabuting balita, we fight. We wrestle. Ang mabuting balita, sa ating pakikipaglaban, tayo ay nanalo na. Tayo ay pinanalo na. Ang ating panalo ay dahil sa panalo na mayroon kay Kristo. We are fighting not to lose, but to win. Because we are winners. We fight the good fight of faith, the good fight of the faith, because we are winners and we keep on winning by the power of Christ in us. 1 Corinthians chapter 15 verse 17. Nais ko lang basahin sa atin. So inutusan si Timoteo dahil ang kanyang pakikipaglaban, actually, nanalo na siya. Mayroong kasiguraduhan ang kanyang pakikipagdigma. Ang kanyang pagiging modelo sa pakikipagdigma. Nais kong simulan sa verse
1 Corinthians chapter 15. Simulan ko sa verse 53. Sabi rito, for this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on to immortality. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying what is written. Death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? Where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Timothy, fight a good fight of faith. You are not the loser. Christ is with you. You become mature. You become ready. Maraming gagamitin ng Diyos sa buhay mo, and even until now, we are learning from this story, which is truth. So in fighting the good fight of faith, una natin makita ay ang next na verse, ay next na kalahati. Take hold the eternal life to which you are called and about which you are made a confession in the presence of many witnesses. Yung salitang take hold. Holding on heavenly realities. Pagtangan sa mga makalangit na katotohanan. Take hold. Si Pablo ay inutusan si Timoteo na magkaroon ka ng maayos na paghawak sa mga makalangit na bagay. Maliwanag sa iyo ang mga bagay na yan. Patungkol sa buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, may isang mahigpit na paalala ni Pablo kay Timoteo na panghawakan ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Bilang tagapanguna ng iglesia, siya mismo sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pagmiministeryo, siya ay may maliwanag na perspektibo o pananaw sa mga makalangit na realidad. Na ibig sabihin, ang buhay dito ay hindi para dito lang. Ang buhay dito, tayong mga napalataya ay, we are looking at the city who is built. The architect and the builder is God. One day, we will be with Him. Di ba? So yun yung perspektibo natin. Yun ang perspektibo ng isang lingkod ng Diyos dapat. Naalala ko yung mga Puritans. Isa sa mga maliwanag nila laging sinasabi, tayo ay mga pilgrim sa lugar na ito na ang ating mga mata. Ang isa, illustrative lang ito, allegory nila, ang isa ay nakatuon doon sa kalangitan na kung saan nandun si Kristo. Di ba? Kumbaga yun yung anchor na doon, yung eyes. Isang mata naman ay tingin sa langit at dito tumitingin sa mga bagay-bagay na ginagawa nila para sa ikalulwalhati ng Diyos at laging tumitingin sa langit. Ibig sabihin, I'm not just here. I'm going. So, may maliwanag na perspektibo ang isang manggagawa. Pastor, kumusta ka na? Ito, hindi na ako na alam ang gagawin. Umalis ka sa pastor na yun. God, hindi na alam ang gagawin. Nabalitaan pa lang na nagkakagulo. Hindi na makita ang langit. Diba? Dapat nga masaya na. Bakit ito na magdala sa atin papuntang langit? So mayroong mga holding. Take hold.
Marahil nakita ninyo ang ilang mga tao na sa kanilang pag-hold sa property nila, pinalibutan na sila ng watermark, hindi umalis. Hindi, akin to. Umusog na lang ang highway pag ganun. Dahil hindi nila ginigive in. That's holding. That's the way we fight of the good fight of faith. Sapagkat alam ni Paul, alam din ni Timoteo na ang dulo ng buhay na ito, kapag nanangahawakan sa mga salita ni Kristo, siya ay papunti actually kay Kristo. Maraming nagsasabi o nangangarap ng best life now. Narinig niyo ba yun? Na? Gusto ko yung best life now. Well, sa unang tingin, okay naman. Pero hindi ngayon ang best life. Ayan o. Alam niyo ba sa bagong balita? Na maaaring padalhan din dito ito ng kung ano. Best life now. Paano na? Hindi now ang best life. We need to hold on. Sabi roon. Hold on to that realities, heavenly realities. Take hold the eternal life. Meron kang buhay na walang hanggan. Hindi ka para dyan lang just to teach, preach sa katotohanan. Yan ang pagkatawag sa iyo. Yan ang dapat bigyan mo ng isang maayos na confession in the presence of many witnesses. Na kahit marami pa ang nanunutya sa iyo, hindi. We are holding this ground. Our ground that we are in Christ. In Christ we have eternal life. We or you must excited about it. If you have in Christ, of course, we will be excited to see Him anytime soon. Sino ang gusto makita ni Paul sa church? Pangalawa ay integrity in the midst of opposition and sufferings. Katapatan sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig. I charge you in the presence of God who gives life of all things and of Christ Jesus, who in His testimony before Pontius Pilate made the good confession. Keep the commandment and stand and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ, which He will display at proper time. He who is blessed and the only sovereign, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, who dwell in unapproachable light, whom no one has ever seen or can see. To Him be honor and eternal dominion. Amen. So pakita natin na living and yung katapatan, yung kung ano yung pinipreach niya, yun din ang nakikita. Naka-charge si Timothy, kanino? In the presence of God. There are many witnesses, but the topmost witness na dapat alam ko bilang elder, alam nyo bilang mga mananampalataya, hindi talaga ang mga nakapalibot sa atin, kundi ang nag-iisang Diyos. In the presence of God. Sinabi pa nga dito, dinagdagan is, who gives life to all things. Timoteo, hindi ka lang dahil sa akin or sa church, kundi sa Diyos, na siyang nagbigay ng lahat ng buhay. Ang ibig sabihin ni Paul, pinapaalala ni Paul kay Timoteo, God who create, who provide, who sustain. He is the one who created new life sa buhay mo.
He is the one who provide all things. Sa mga pangangailangan mo, whatever difficulty na meron ka, you have your being. Whatever you have ay galing talaga sa Diyos. Sinabi pa rito, in the midst of katulad, who give all things, and of Christ, who is testimony before Pontius Pilate, God made confession. Ano man ang mangyari, ano man ang persecution, maging katulad ka ni Kristo, na sa kanyang persecution, tinanong sa panahon ni Pontius Pilate, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. You see that I am a king. For this purpose, I was born, and for this purpose, I have come into the world to bear witness to the truth. Everyone who is the truth, listen to my voice. Kaya sabi ni Pilato, this is the truth. Si Timoteo, katulad din, ang sinasabi ni Apostle Paul, Timoteo, dami mong mga persecutor. Dami kang problema nga harapin. Maging tapat ka sa mga yan. Ipakita mo, verse 14, ang mga kautusan na totoo, hindi nagsasabi ng mali. Walang kapintasan. May kakayanan ito para ikaw ay pangasiwan, pangalagaan, pakalakasin hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya nga, walang edad Tuloy, habang nabubuhay. Hindi lang kay Timoteo, kundi sa atin mga nabubuhay sa panahon, bilang mga leader at bilang mga member ng church na ito o bilang mga mananampalataya. Verse 15, which He will display at the proper time. Hindi tayo nagbabaka sakali lang. Hindi to, baka sakali, hari nawa. Baka, hindi. Yung salitang ginagamit ni Paul lagi is fullness of time, proper time, mayroong itinakda ang panahon, mayroong itinakda ang Diyos na panahon kung kailan babalik si Kristo. Pero sigurado siya ay babalik sapagkat siya ay pumarito, namatay, muling nabuhay, pumunta sa langit, sigurado siyang babalik. Siya na pinagpala. Well, actually, yung sunod na phrase, He who is blessed one and only sovereign, ay referring actually doon ito sa God the Father. Pagpapakita lang ni Paul kay Timoteo na mayroong Diyos na sovereign. Where of course, ito rin ang title ni Jesus. Mayroong Diyos na siya ang Alpha and Omega. Mayroong Diyos ng kaligtasan, mayroong Diyos na siya rin ang magpaparusa. Napakagandang makita ito in verse 16 that who alone has immortality. Kapag nasa sa Kanya na tayo, wala nang kamatayan. Wala nang kahirapan. Sa ngayon, Timothy, sige lang. Yung salitang unapproachable light whom no one has ever seen or can see. Sapagkat ang Diyos ay banal. Sa sariling atin, hindi natin kayang lumapit sa Kanya. But again, through the preaching of the Word of Christ, Gospel of Christ, we understand that we can come to God in Christ. We will see God later on face to face. At ang totoong papuri, ang totoong honor ay para sa Kanya lamang. Hanggang walang hanggan ang pagsasama natin sa walang hanggang Diyos. Only in Christ, people can see God. And in Him, to glorify and enjoy forever.
Yun yung magandang makita natin sa mga pagsasabi ni Apostol Paul. Magandang balita ito. Number 3, sa fight, the good fight of faith, teaching faithfully the truth. In verse 15. Verse 17. So, hindi pwede na dahil giver ang rich na yan, huwag mo na kantiin na kahit akong mali na ang kanyang pananaw. Ikaw din, mawawala ng magbibigay sa church. Wala ka ng pagkain. Hindi. Pinapakita lang ng Apostle Paul na maging tapat ka. As for the rich, in this present age, charge them not to be haughty. Pero gusto natin makita dito na doon sa panahon nila, mayroon talagang mayamang Kristiyano na. Diba? O kaya, we don't disagree na pwede kayo or tayong yumaman. No problem. Baka may nangangarap yumaman niya. Ay, huwag ka na mangarap niyan, Brad. Ay, huwag naman. Mabalatuhan ka. Encourage. Di ba? Pero, maliwanag to be faithfully teaching, huwag ka naman maging mayabang kapag ikaw ay yumaman na. Now, problema sa mga mayayaman o nangangarap mayaman, nagiging entitled. Feeling nila sila na ang superior. Abot kamay na nila ang lahat ng bagay. Di ba? Pwede naman bayaran lahat. Utusan kita, bayaran kita. Wala pakialam sa'yo. Nagiging greedy, nagiging proud. To the point, kaya sabi ni Paul, na hindi sila manahangan sa kanilang kayamanan, sapagkat wala itong kasiguraduhan. Lilipas. Mawawala. May nabalitaan na ba kayo na isang mayaman, nagdadala ng maraming kayamanan nung siya ay namatay? Hanggang libingan lang eh. Sa Africa, may nakita ko, pinadlagyan pa ng bisikleta eh. Ano ba bang gagawin mo? Bisikleta ba yun? Wala. Uncertainty of richness. Kaya nga sa unang mga talata, masaya na kayo sa kung mayroon kayong pagkain. Be content for what we have in Christ. For what we have in Christ. Pero hindi rin ibig sabihin, kung may oportunidad, wag na mangarap. Pero dapat, sabi ni Paul, ilagay talaga nila ang kanilang pag-asa sa Diyos na hindi nagbabago, na hindi nawawala, na hanggang magpawalang hanggan. Hope in God. Lay treasure in heaven. Their heart must be fully saturated sa mga makalangit na bagay. Ang kanilang mga ginagawa dapat, maganda yung mayaman na mabilis ka makatulong. Di ba? Pero ang kanilang hope talaga ay sa Diyos. Na dapat sila, verse 18, gumawa ng mabuti. Yung mga bagay-bagay na marahil ay pagtulong. Pero in-emphasize pa ni Paul to do good. To be rich in good works. Pinapakita na ni Apostle Paul na makita sa kanila yung moral aspect ng totoong pagbabago. Moral aspect na ugali ni Kristo. Katulad din sa mga nauna, they should pursue also righteousness, godliness, faith, love, and steadfastness. Yun yung good works. Yung bunga ng Santong Espiritu. Then, na hindi sila talaga mag-store ng kanilang treasures sa lupang ito. O totoo, maganda na mayroon silang mga ipon, pero hindi dapat doon nakatuon, nakalatag, naka-anchor ang pag-asa, kundi sa totoong buhay, na ang totoong buhay ay nasa Diyos lamang sa pamagitan ni Kristo. Ikaw, tayo, paano ba ito lumalago? Paano na ba tayo umaalis sa mga wants, mga cares sa mundong ito? At lumiliwanag na ba lalo pa sa atin yung pag-asa natin na nasa Diyos lamang?
Are we excited to go with Him and enjoy with Him forever? Hindi naman sa nagmamadali. Pero yan ba ang nagiging maliwanag sa atin as church, as believer, as lingkod? Panguli ay guarding the scriptural truth. Pagtatanggol sa katotohanan ayon sa kasulatan. Ang usapan dito actually is false teaching. Bilang church, bilang tagapanguna ng church, sabi niya, "O Timothy, guard the deposit entrusted to you." Ano yon? Ito yung mga sound teaching, ito yung kasulatan, ito yung Biblia. Ito yung scripture na dapat protektahan, na dapat ito yung sinasabi kapag ito ay minamali na. Avoid irreverent babble and contradictions of what is falsely called knowledge. So marami nagsasabi na they are good in knowledge, pero sa mga unang talata, ang knowledge nila ay para sa sarili lang nila. Wala itong epekto sa kanilang buhay. Ang totoong knowledge ay mayroong pagbabago sa buhay. So babalik sa the word of the Lord. An inerrant, infallible word. Kailangan maliwanag sa church na ito yung ating basihan. May authority ang pastor, ang elders, pero ang prime, ang sole authority sa church na ito ay ang Panginoong Hesus. Paano natin malaman? Sa pamagitan ng kanyang mga salita sa Biblia. Guarding the biblical truth that always teach the good news of Christ, that in Him was life, and the eternal things, this will nurture our faith. This will lead to a holy living in the church, in personal life, at makita natin na in the presence of God, hindi lamang sa presensya ng mga leaders, mga brothers and sisters. Sa presensya ng Diyos, makita na tayo nga ay umuunlad doon sa pag-alis sa mga kasamaan. Pagkos maliwanag sa ating buhay ang pagpupursige sa mga godly character. Maliwanag sa atin na tayo nakikipaglaban, hindi sa labanan na kung ano lang, kundi sa mabuting laban ng pananampalataya. Nang sa ganon, makita sa atin, makita sa church na ito, tayo ay nagpapasakop sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Sa ating pagtatapos, kumusta na bilang padre de pamilya? Kumusta na ang iyong pag-alis at ang iyong pagpupursige? At paano mo ito tinuturo sa iyong mga anak? Kumusta na ang mga nanay ng pamilya? Kumusta na ang mga mananampalataya? Nasaan ka na? Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya at mukhang hindi mo pa sigurado ang buhay, maganda na tingnan mo ang katotohanan ng Biblia na si Kristo lamang ang tanging pag-asa ng buhay na ito. Sa Diyos lamang. Mabuting sigurado, hindi baka sakali. Basahin ko lamang ang main point natin sa ating pagtatapos. The gospel truth nurtures faith that actively pursues godly character. Contained for the faith, clings to heavenly realities, and faithfully upholds scriptural truth within the church, under God, for His glory. Let us come to the Lord in prayer. Aming Diyos, nandito na po kami sa panahon na rampant na ang false teaching, na marahil kami ay influence dito. Panginoon, makapangyarihan ang iyong mga salita na patuloy na nagre-rebuke sa amin.
Tulungan niyo nga po kami alisin sa pagiging ungodliness. Panginoon, sa pagiging unrighteous. Hindi kami nagpupursigi sa mga bagay na ito na kung saan ito ang pangunahing ebidensya ng totoong mga niligtas ninyo, ng mga totoong nagpapasakop sa inyo, Panginoong Hesus, na mga totoong wala ng contentment kundi sa iyo lamang. Palaguin niyo ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok, mga nangyayari. Panginoon, ang aming pag-ibig na kung saan minsan, madalas, mas iniibig namin ang mga bagay na binibigay ninyo, hindi kayo na unang umibig sa amin. Pagpalain niyo nga po ang church na ito na mabuhay sa iyong mga salita na nagdadala sa amin sa totoong buhay na may kabanalan. Kami, na mga mananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus, na binigyan niyo na kami ng kabanalan, ng katwiran, maging ng pag-ibig, ang pag-asa namin ay maliwanag. Magpatuloy kami habang nabubuhay para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen.